So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po magbabasa dito po sa ating ginagawang daily devotion. At nandito na nga po tayo sa Deuteronomy chapter 29. At ang akin pong i-share ay dito po sa verses 1 to 5. Ang sinasabi nga po sa talatang ito, ang tipan ni Yahweh sa Israel sa lupain ng Moab. Ito ang tuntunin na kasunduang ibinigay ni Yahweh kay Moises upang sabihin sa mga Israelita nang sila'y nasa lupain ng Moab. Bukod pa sa kasunduang ginawa niya sa Sinai, tinipon ni Moises ang mga Israelita at sinabi, hindi kaila sa inyo ang ginawa ni Yahweh kay Paraon sa kanyang mga tauhan at sa buong Ehipto. Nakita ninyo ang kapangyarihan ni Yahweh at ang mga tanda ng kababalaghang ginawa niya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya hinahayaang maunawaan ninyo ang inyong mga naranasan. Last verse, 40 taon akong nanguna sa inyo sa ilang. Hindi kailanman nasira ang inyong kasutan, ni naputpud ang inyong mga sandalyas. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po ay mag-share sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 29 verse 6 to 9. Hindi kayo kumain ng tinapay ni uminom ng alak o inuming nakakalasing upang inyong makilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. At nang kayo'y dumating sa dakong ito ay lumabas si Sihon na hari ng Hesbon at si Og na hari ng Basan laban sa atin na sa pakikibaka at ating sinugatan sila. At aking sinakop ang kanilang lupain at ating ibinigay na pinakamana sa mga Lebanita at mga Gadita at sa kalahating ilipin ni Manases. Ganapin nga ninyo ang mga salita ng tipang ito at inyong gawin upang kayo'y guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa. Amen. Magandang hapon sa ating lahat. Ang babasahin ko ngayon, chapter 29, verse 10 to 13. Kayo'y tumatayong lahat sa araw na ito sa harap ng Panginoon ninyong Diyos. Ang inyong mga pangulo, ang inyong lipi, ang inyong matanda at inyong mga puno sa makatwid, bagay lahat ng mga lalaki sa Israel. Ang inyong mga bata, ang inyong mga asawa at ang iyong taga-ibang lupa na nasa gitna ng iyong mga kampamento, mula sa iyong nangangahoy hanggang sa iyong mananalok, upang ikaw ay pumasok sa tipan ng Panginoon mong Diyos at sa kaniyang sumpa na ginagawa sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa araw na ito, upang kaniyang itatag ka sa araw na ito na isang bayan at upang siya'y maging iyong Diyos na gaya ng kaniyang sinalita sa iyo at gaya ng kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Amen. Ngayon babasahin ko po Deuteronomy chapter 29 verse 14 to 17. At hindi lamang sa inyo ginagawa ko ang tipang ito at ang sumpang ito, kundi doon sa nakatayo ditong kasama natin sa araw na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos, at gayon din sa hindi natin kasama sa araw na ito, sapagkat talastas ninyo kung paanong tumahan tayo sa lupain ng Egypto, at kung paanong tayo pumasok sa ginta ng mga bansang inyong dinadaan. At inyong nakita ang kanilang mga karumal-dumal at ang kanilang mga idolo, na kahoy at bato, pilak at ginto na nasa ginta nila. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Deuteronomy chapter 29 verses 18 to 21. Ito po ang nakasulat. Siguraduhin ninyong wala ni isa sa inyo, babae o lalaki sa bahayan o angkan
natatalikod sa Panginoon na ating Diyos at sasamba sa mga Diyos ng mga bansa ngayon, para wala ni isa sa inyo ang maging katulad ng ugat na tumutubong mapait at nakakalason. Ang sino mang nakarinig na mababala ng sumpang ito ay huwag mag-iisip na hindi siya masaktan kahit nang patuloy siya sa kanyang gusto. Pagbagsak ang idudulot nito sa inyong lahat. Hindi siya patawarin ng Panginoon. Maglalagablab ang galit ng Panginoon sa kanya tulad ng apoy at mangyayari sa kanyang lahat ng sumpa na nakasulat sa aklat ito, at buburahin ng Panginoon ang kanyang pangalan sa mundo. Ibubukod siya ng Panginoon sa lahat ng lahi ng Israel at pahirapan siya ayon sa mga sumpa na kasunduan na nakasulat dito sa aklat ng kautusan. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Deuteronomy chapter 29 verse 22 to 25. Sa mga susunod na henerasyon, ang inyong mga lahi at mga dayuhang galing sa malayong lugar ay makikita ng mga kalamidad at mga karamdamang ipapadala ng Panginoon sa inyo. Ang buong lupain ninyo ay magiging katulad ng disyerto na natabunan ng asupri at asin. Walang magtatanim ng lupain ito dahil hindi tutubo ang mga pananim. Magiging katulad ito ng pagkawasak ng Sodom at Gomora, Adma at Sibuyim na ibinagsak ng Panginoon dahil sa matindi niyang galit. Pagkatapos magtanong ang mga bansa, bakit ginawa ito ng Panginoon sa kanyang bansa? Bakit napakatindi ng kanyang galit? At sasagutin sila ng ganito: dahil sinuway ng mga taong ito ang kasunduang ginawa sa kanila ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno nang nilabas niya sila sa Ehipto. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Evening po. Ang aking pambabasahin ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 29 verses 26 to 29. Sabi po dito, sila ay naglilingkod at sumamba sa mga Diyos-Diyos ang hindi nila kilala at ipinagbabawal na ni Yahweh sa kanila. Iyan ang dahilan kaya nagalit sa kanila si Yahweh at ibinagsak sa kanila ang mga sumpang nakasulat sa aklat na ito. At dahil sa matindi niyang galit, sila'y pinalis ni Yahweh sa kanilang lupain at itinapon sa ibang lugar. Meron sila ngayon ay mga bagay na sadyang inihidihim ng Diyos natin si Yahweh, ngunit ipinayag ang kautusan ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. Amen. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen.